na tumayo para sa ating panalangin. Maaari mo bang pangunahan, Chevy Mark? Sige, manalangin tayo. Di mo na din magtulog. Pilit na natin mga mata. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Nawain-wain po kami sa mga lalong-lalo na sa mga ng Toro. At lahat nito ay aming dinadalangin sa mahal na pangalan ni Jesus. Bago kayo umupo ay ayusin niyo muna ang inyong mga upuan. Pakipulot ng mga basura na nakalat sa mga sahig at itapon ito sa basura at pagkatapos ay maaari na kayong umupo. Magandang araw, class! Kumusta ang araw niyo? Mabuti po. Mabuti naman kung ganun. May liban ba sa klase natin ngayon? Wala po. Ako'y nagagalak at kumpleto kayong lahat. Ngayon ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan na dapat ninyong sundin at gawin dito sa ating talakayan. Okay lang ba sa inyo, class? Opo. Ano ang inyong gagawin kapag nagtuturo o nagsasalita ang guro dito sa harapan? Charlene? Kilig po ng mabuti. Tama. Ang inyong gagawin ay makinig ng mabuti. Ngayon, ano naman ang inyong gagawin kapag nais mong sumagot sa katanungan ng guro? Sheila? Itaas lamang ang kaliwang ang kanang kamay. Tama. Itaas lamang ang kanan o kaliwang kamay. Ngayon, ano naman ang inyong gagawin kapag may pangkatang gawain? J. Marlene? Makipag-operasyon po. Operasyon, tama. Mr. Umi? Awa. Para sa ating karagdagang kasunduan, ay itago niyo muna ang inyong mga telepono at pakisilent upang iwas istorbo at respeto sa bawat isa. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo. Okay, ngayon, at sino ang nakakaalala sa nakaraang talakayan natin noong nakaraang araw? Nicole? Sa aking pagkaalala po, ang tinalakay natin paksa ng nakarang araw ay tungkol sa pandiwa. Magaling. Palakpakan natin si Nicole. Mary Joy, ano nga uli ang pandiwa? Ang pandiwa ito ay nagsasaad ng salitang kilos sa isang pangungusap. Tama. Palakpakan natin si Mary Joy. Ngayon ay, handa na ba kayo sa ating bagong paksa na tatalakayin ngayong araw? Opo. Magaling. Ngayon, bago tayo dadako sa ating paksang tatalakayin ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Pero bago yan, may tatanong muna ako sa inyo. Anong pagsubok sa inyong buhay ang hindi nyo malilimutan? Sheila? Ang pagsubok sa aking buhay na hindi ko malilimutan yung pagkawalan ng aking ama. Na hindi namin alam kung meron ba siyang hindi namin, nung nagkasakit pa lamang siya, hindi niya pinakita sa amin na siya ay mayroon na dinadalang karamdaman. At nalaman ko pa lang na nandito ako sa paaralan. At yun, ang pagsubok na hindi ko malilimutan, ang pagkawalan ng aking ama. Maraming salamat sa pagbahagi na inyong karanasan, Sheila. Pasensya na at kung naitanong ko, pero marami pa rin salamat sapagkat ikaw ay pusang loob na nagbahagi ng iyong karanasan. Ngayon ay ipagpatuloy na natin ang ating laro. Ang tawag dito sa laro ito ay ball relay. Ang iyong gagawin ay magpapatugtog ako dito ng musika at kayo naman ay ipasa-pasa niyo ang bola. At kung hihinto ang musika, syempre, kayo ang sasagot sa aking inihanda na tanong. Sige, maaari bang bumuo kayo ng isang bilog? Ngayon ay basahin niyo muna ang tanong ko. Sabay-sabay. Basahin at upuin kung ano ang kahulugan ng salitang nakasaluhan. Sige.
nagdadabog. Tama. Kayo naman. Inis. Sige, ulit, magkakasayo pa rin. Binasag si Jack ang palayok sa bahay. Ang ibig sabihin po ng palayok ay isang lalagyan ng mga ulam. Gaya ng halimbawa po dito ay isang bowl. Hindi po yung bowl sa siyara. Mangkok. Mangkok. Okay. Yes! Ang tamang sagot ay, tama rin yung sagot mo, GB. At ito ay lutuan na yari sa luwan. Okay, ngayon ay Clay. Diba? Nagugulumihan si Julia sa kanyang posisyon. Ibig sabihin, hindi pa rin ang kanyang desisyon, hindi siya makapag-isip ng maayos pa, naguguluhan siya. Tama. Nagtulungan mo na rin ito. Nandito pala yun. Ipintal mo ang utos ng iyong yumaong ama. Tandaan po ang ibig sabihin ng ikintal. Tama. Ang tamang sagot ay tanim sa isip o itatak sa isip. Okay. Gayon ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okak-clap. Alam niyo ba kung ano yun? Ano? Hindi. Okak-clap. Okay, ganito. 1, okak. 1, 2, okak, okak. 1, 2, 3, okak, okak, okak. Okay, sige. Sabay-sabay. 1, okak. 1, 2, okak, okak. 1, 2, 3, okak, okak, okak. Sige, maraming salamat. Mari na kayo po. Ngayon ay batay sa ating laro, may idea na ba kayo kung ano ang paksa na ating tatalakayin sa umaga ngayon ito? Julie? Para po sa akin, ang mga sinalampukitang salita na binigyan ng pagpapahulugan ngayong araw na ito ay mayroong koneksyon sa magiging paksa. Maaaring ito ay mula sa politikan. Okay, maraming salamat, Shirley. Ang iyong sagot ay tama. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mensahe ng buti ng kape. Tama yung sinabi ni Shirley, no? Ang mga salita na sinalapitan kanina, ito ay may connection sa ating paksa ngayon. Ngayon ay may inihanda ako dito, may nabuko kasi kami na tatlong coffee shop dito sa Zanak pero konti lang kayo kaya isang pangkat na lamang. So, ang inyong gagawin ay basahin ninyo ang akda na ang mensahe ng buti ng kape. Pero bago niyo ito babasahin ay alam ba ninyo kung anong uri ng panitikan ang mensahe ng buti ng kape? Okay. Ang mensahe ng buti ng kape ito ay isang halimbawa ng parabola. Ngayon, may ideya ba kayo kung ano ang parabola? Julie? Ang parabola ay tungkol sa mga kasabihan o mga aral na makukuha natin sa Biblia. Okay, maraming salamat, Julie. Tumpak ang iyong sagot. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalamitang hinahamog sa Biblia. Ito ay isang maikling salaysay na maaaring nasa anong patula na malimit, nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Okay, ang iyong sinabi ay tama. Ang isang parabola ay isang salaysay o maikling salaysay
siya makita. Okay, ang oras niyo ay tapos na. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ngayon ay, kung talagang naiintindihan niyo ang akda na inyong binasa ay, may tatanong ako sa inyo. Okay. Ang unang tanong ay, anong katangian mayroon si Carol at paano ito maihahalin tulad sa totoong buhay? Jerlyn? Si Carol, doon sa parabola, siya ay tigasin. Yung malakas ang kanyang pangangatawan, talagang matigas ang kanyang pangangatawan. Gaya naman yung siguro ng prinsipyo ng buhay ng tao. Subalit, kapag isinalang siya sa matinding pagsubok, gaya ng Carol na isinalang sa kumukulong tubig, lumalambot din siya. Meron din siyang katangian na lumalambot din kapag naluluto na o kaya kapag katulad ng sa buhay ng tao, kapag sinubok talaga ng panahon, merong mga ibang tao na hindi nakakayanan na maging matatag o matigas ang kanilang kalooban. Madalas sila ay lumalambot ang kanilang puso o kaya ay parang sila ay natatalo sa buhay kaya sila lumalambot. Okay, tama. Bigyan natin ng
si Jerry. Alam mo kung ano gawin? Hindi po. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, 3, ang galing, galing. Sige. Sige, ama. Okay lang. O, nako po, sige. Sabay-sabay. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, 3, ang galing, galing. Okay, ngayon ay, dadako naman tayo sa pangalawang tanong. Anong katangian mayroon si Kape? At paano ito maihahalin tulad sa totoong buhay? Okay, Sheila? Ang katangian mayroon si Kapi ay doon sa pabula ay siya ay isang matatag at may tungkol ito sa buhay, sa totoong buhay, na kapag meron tayong mga problema, huwag tayo dapat susuko. Tayo ay maging matatag, maging magsikap o hindi kaya para naman sa atin ay kung wala na tayong malalapitan, kung wala na tayong paruunan, ay manalig na lang tayo sa ating Panginoon at siya na ang bahala at higit sa lahat tayo ay magtiwala sa ating sarili. Maraming salamat, Sheila. Okay, ngayon dadako naman tayo sa pangatlong tanong. Anong katangian naman mayroon ang itlog? At paano ito maihahalin tulad sa totoong buhay? Okay, Jerlyn? Ang itlog, kung yung pagmamasdan, ay matigas ang kanyang palabas na anyo. Subalit, sa kanyang kaloob-looban ay malambot siya. Parang isang tao na parang siga-siga, pero meron siyang butihing puso. Sa totoong buhay, may mga pagkakataon na katulad ng itlog, kailangan nating magtapang-tapangan para hindi tayo apihin ng iba. Pero, hindi rin may iwasan na pagdarating yung mga pagsubok sa ating buhay, titigas din ang kalooban natin. Dahil minsan, kapag ang isang tao ay naaabuso, titigas din ang kanilang kalooban. Maraming salamat, Jerlyn. Ano yung mga sagot ay tama. Ngayon ay, ang mensahe ng buti ng Kape, ito ay maihahalin tulad natin sa totoong buhay. Kung saan, magiging kape tayo sa hinaharap kung may mga pagsubok sa ating buhay. Maaari tayong maging daan upang magkaroon ng bagong kulay ang buhay ng ibang tao. Okay. Ngayon ay, lalako naman tayo sa ating isang gawain. Ngayon ay, ang gagawin na lang natin ay gumawa kayo ng isang maikling dula-dulaan na may kaugnayan sa paksang tinalakay. Okay. At
Class, ang inyong oras ay natapos na at maaari na inyong iligtan ang inyong Nandito na naman ang dugyutin. Chill. Bago niya? My God! Sino nagsabing dugyot ako? Tingnan niyo naman ang sarili niyo. Ang dugyot. Ang mukha pa ng mukha ng paa. Talaga lang ha? Subukan kayo natin. Sige. Oo Ikaw nga. Kayo ha, sobra na kayo. Tigilan mo nga si Sheila. Sino naman to? Oh my God, nagkapare sila. Huwag niyong ganyan. Walang ganyan yung si ate. Ang baboy at saka kawayan. Mas maganda
kailangan talaga ang sobra-sobrang ganda para pwede kayo makapit ng pagbuhay. No, meron Sige, pa. oh, papa. Mag-sorry na kayo. Mag-sorry. Sorry. Ayun, hindi na ba sa ilong? Sorry. Okay, oh, mag-sorry kayo sa kanila. Sorry din. Sinabi kami hindi maganda. Okay. Sige. Kamayan, kamayan. Okay. Mahal na kayo sa mga Kaya po kayo ng mga sarili sapagkat ang ayos mo naganap ang inyong ngayon ay lalako naman tayo sa puntos na inyong nakuha. Sa nilalaman, binigyan ko kayo ng 10 punto sapagkat mahusay naman, napakahusay ng inyong pagkakabuo at ang malinaw din ang inyong paglalahad. Ngayon ay, sa tunat boses naman ay, kadamdamin naman na inyo ang paglalahad, ngunit may kagrupo kayo na medyo mahina ang boses. Kaya, bigyan ko kayo ng siyam na puntos. At sa kooperasyon naman ay bigyan ko kayo ng 10 puntos sapagkat kayong lahat ay nagilahok at nakipag-kooperasyon sa inyong kagrupo. Kaya ang kabuuan ng marka na inyong nakuha ay 29 na puntos. Ang inyong mga sarili at may pabuya ako na ibibigay sa inyo. Salamat. Ngayon ay bago tayo dala sa ating pagtataya ay may tatanong na kung ikaw ang anak, paano mo haharapin ang hirap ng buhay? Jerlyn? Kung ako ang anak, kailangan batay ko sa parabola ha. Haharapin ko ang buhay ng may tatag at kailangan sa buhay makadagdag ako ng kulay sa ibang tao, hindi lang para sa aking sarili, hindi lang para sa aking pamilya, kundi pati na rin sa mga taong mapaligid sa akin. Maraming salamat. Palakpakan natin si Philip. Tunay nang naiintindihan niya ang ating paksang tinalakay. At ngayon ay mayroon pang isa. Ito. Kung ikaw ay magiging ama o ina sa hinaharap, paano niyo gagabayan ang inyong mga anak sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay? Okay, Marin. Kung ako ay magiging ina sa hinaharap, ay sisiguraduhin ko na hindi ako magagaya ng aking ina na bugbog sarado sa aking ama, at sisiguraduhin ko na yung mapipili kong asawa ay mabait, masipag, at walang bisyo. No? Tapos, hindi ko hahayaan na yung masira ang aking pamilya dahil lang sa isang babae o sa isang lalaki, dahil kagaya rin ang nangyari sa akin nung isa kong broken family, so hindi ko aasahan sa pagdating ng panahon kung ako ay magkakaroon ng pamilya. Hindi ko ayaw kong maging katulad ako ng aking nanay. Maraming salamat. Sino pa maaaring dumagdag? Siya na. Kung ako ay magiging ama o ina sa hinaharap, gagabayan ko ang aking anak sa paghanap ng mga pagsubok sa buhay, katulad na lamang, hindi pa ako sure hindi ako. Katulad na lamang ay, gabayan ko ang aking anak sa tamang landas, hindi ko sila pababayaan
panghanap buhay, patuloy ko silang gagabayan at maituwid ang tamang landas. At yun naman po. Okay, maraming salamat, Shala. At ngayon ay natapos na ang ating talakayan ay magkakaroon tayo ng isang pagtataya. Maaari kayong kumuha ng isang tapat na papel at pagsagot ng mga kapanumang tuloy. Okay, maaari na kayo magsimula. Okay? Tapos na ba ang lahat? Sige, pasa ninyo ang inyong mga papel.